Ang pagmamalasakit ni Krishna sa mga deboto. Sa ikasiyam na araw ng digmaan sa Mahabharat, nilapitan ni Duryodhana si Bhishma sa kanyang kampo. May hinala si Duryodhana sa katapatan ng matandang general sa laban. Pakiramdam niya ay hindi ibinubuhos ni Bhishma ang kanyang buong lakas sa pakikipaglaban, dala ng pagkiling nito sa mga Pandava. Nabahala si Duryodhana sa maaring kahihinatnan ng digmaan kung patuloy na maglalaban si Bhishma ng walang buong puso. Kaya nais niyang pukawin ang galit ni Bhishma kahit pa mga hulugang ito ng pagsasakit sa damdamin ng matanda. Paglapit niya kay Bhishma, sinabi ni Duryodhana na tila hindi buong pusong nakikipaglaban si Bhishma. Nasaktan si Bhishma sa kanyang sinabi, kaya't nangako siya na wawasakin niya ang hukbo ng mga Pandava at papatayin ang lahat ng magkakapatid. Nang mabalitaan ito ni Draupadi, siya ay labis na natakot, kaya't nanalangin siya sa kanyang Panginoon si Krishna. Sa sandaling maisip niya si Krishna, siya ay agad na lumitaw sa kanyang harapan. Sinabihan siya ni Krishna sumama sa kanya. Dinala siya ni Krishna sa gitna ng larangan ng digmaan. Nakakakilabot ang tanawin, kalat-kalat ang mga bangkay sa paligid. Sa huli, narating nila ang isang tolda. Biglang sinabi ni Krishna kay Draupadi, "Kapatid, pakialis ang iyong sandalyas. Maingay ang tunog nito." Inalis ni Draupadi ang kanyang sandalyas. Sa may pintuan ng kampo, bumulong si Krishna kay Draupadi. "Pakiusap, pumasok ka at yumuko sa paanan ng matandang lalaking naririnig mong naglalakad sa loob." Ginawa ito ni Draupadi. Nabigla si Bhishma nang makita ang isang babaeng nakayuko sa kanyang mga paanan. Binasbasan niya ito. "Naway mabuhay ka ng matagal kasama ang iyong asawa. Sino ka ba? Ano ang may tutulong ko sa iyo? Bakit ka narito sa ganitong oras?" Tumayo si Draupadi at hiniling kay Bhishma na ipangako ang proteksyon ng kanyang mga asawa. Nang tumayo si Draupadi, nakilala siya ni Bhishma. Namangha siya. "Draupadi, ikaw nga ba talaga? Paano ka nakarating dito?" Sumagot si Draupadi, "Dinala ako rito ni Krishna. Nais ko sanang humingi ng iyong basbas." Nakita ni Bhishma si Krishna na nasa may pintuan. "Krishna, pumasok ka. Ano iyang nakasabit sa iyong balikat? Parang mga sandalyas." Tahimik na sumagot si Krishna, "Oo, sandalyas ni Panchali ang mga ito. Maingay kasi kaya kinuha ko na lang." Nahihiya si Draupadi sa kanyang nakita. Sinabi niya, "O Panginoon, malaking kapahamakan ang maaring idulot ng ginawa mong ito sa akin." Ngunit sumagot si Krishna, "Ano bang masama kung ang kapatid na lalaki ang magdala ng sandalyas ng kanyang kapatid na babae? At saka, nakuha mo ba ang kanyang basbas?" Sumagot si Bhishma, "Hindi niya ito hiningi. Ako na ang kusang nagbigay, Krishna. Napakatindi ng pagmamalasakit mo sa iyong mga deboto. Hindi mo alintana kahit ang pagdadala ng kanilang sandalyas. Sino ang makakapantay sa iyo sa pagtatanggol sa mga deboto? Kung ikaw ay nasa panig ng mga Pandava, ano pa ang dapat nilang ikatakot?" Sabi ni Draupadi, "Lolo, labis kaming natakot nang marinig namin ang pangako mo." Sumagot si Bhishma, "Ano ba ang magagawa ng pangako ng isang hamak na tulad ko sa harap ni Krishna, ang Diyos na nagkatawang tao? Siya ang kasama ninyo.
walang masamang mangyayari sa inyo. Matagumpay sa kanilang layunin, nagpaalam sina Krishna at Draupadi kay Bhishma. Haribol.